Napagpasya ni Bert na iuwi ang punang libro sa bahay nila upang imbestigahan at pag-aralan ang nilalaman nito. Pagpasok niya sa kwarto ay nilingon niya ang wall clock. Maaga pa ang 9:00 ng gabi para sa kanya. Palibhasa ay 2:00 ng hating gabi ang madalas na oras ng kanyang pagtulog. Mahaba pa ang oras niya para basahin ang lahat ng nilalaman ng libro. Nakasulat sa librong iyon na pagdating daw ng taong 2013 ay may darating na malakas na bagyo sa Pilipinas. Namangha siya sa libro. Tama nga ang nakasulat doon. Dahil noong 2013 ay maraming napinsala ang bagyong Yolanda sa Pilipinas. Halos lahat ng mga sakunang nangyari sa iba't ibang panig ng bansa ay nakasulat doon. Pati ang mangyayari palang bukas, sa susunod na taon at sa susunod na dekada ay nakasulat din doon. May nabasa pa nga siya roon na sa taong 2030 ay may mangyayari sa China na ikasisira ng kanilang bansa. Habang binabasa niya ang libro, ay hindi sadyang nailipat niya ito sa pinakahuling pahina. Doon ay nabasa niya kung kailan darating ang end of the world. October 12, 2079. Nanlaki ang mga matang wika niya sa nabasa sa libro. Sa hindi malamang dahilan, wala sa loob na binuksan niya ang kanyang laptop at nagbukas siya ng Blogger account. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin yun. Tila may nagsasabi sa kanya na dapat daw sabihin niya sa lahat na ang katapusan ng mundo ay magaganap sa 12 ng Oktubre sa taong 2079 upang mabigyan ng babala ang lahat at makapaganda. Pagkatapos niyang itype ang nakasulat sa huling pahina ng libro, ay sinubukan na niyang i-publish iyon. Subalit nagtaka siya. Dahil nag-e-error iyon at ayaw mag-publish gayong maayos naman ang internet connection niya. Sinubukan niyang kopyahin ang kanyang naisulat at inilagay niya ito sa notepad. Pagkatapos ay nirefresh niya ng paulit-ulit ang tab. Labis ang pagtataka niya nang bigla iyong mag-shutdown. Punot noong napatitig siya sa blankong screen ng laptop. Ilang sandali pa, nang subukan niyang sindihan muli iyon, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Parang hinihigop ang lahat ng hangin niya sa baga. Hindi siya makahinga. At ang puso niya ay tila lumalaki. Lumalaki ng lumalaki na parang gustong sumabog. Sinubukan niyang sumigaw ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Sinubukan niyang gumapang palapit sa pinto nang siya'y matigilan. Ganoon na lamang ang pagkagimbal niya nang makakita siya ng 5 unano na nakaharang sa pinto. Walang emosyon ang mukha ng mga ito na nakatitig sa kanya. Tila pinapanood siya ng mga ito na malagutan ng hininga. Kung kailan malapit ng kapusin ng hininga si Bert, ay doon palang nagbalik sa alaala niya na ang sino man ang magtangkang ipagkalat ang nakasulat sa huling pahina ng libro ay mamamatay. Hindi niya malaman ang dahilan kung bakit bigla iyong nawala sa isip niya gayong hindi naman siya makakalimutin. At bago pa siya makaisip ng hakbang, ay bigla na lamang nandilim ang kanyang paningin at huminto ang puso niya sa pagtibok. Umaga na nang matagpuan ang bangkay niya sa kwarto. Dilat ang mga mata at nakabuka ang bibig. Baka sa mukha nito ang takot na tila nakakita ng kung anong kasuklam-suklam. Agad nakarating ang balita kina David at Direk Samuel. Pinunta nila kaagad ang bahay ni Bert. Pagkapasok nila sa loob, ay naabutan nila na inaayos na ang kabaong at mga bulaklak sa bahay ng lalaki. Ang asawa at mga anak naman nito ay humahagulgul ng iyak habang nakaupo sa sofa. Ang katawan naman ni Bert ay kasalukuyang iniimbalsamo sa loob ng kwarto nito. Hindi na muna nagsalita si David. Hinintay na muna nila matapos sa pag-iyak ang asawa nito bago nila ito nilapitan at kinausap. Ano bang nangyari kay Bert? Anong oras ho siya namatay? Tanong ni David. Nakita na lang namin siya. Wala nang buhay sa loob ng kwarto niya. Hindi namin alam kung
ano ang eksaktong oras nang bawian siya ng buhay. Basta natagpuan na lang namin siya kaninang umaga na nakabulagta siya sa sahig ng kwarto. Paliwanag ng asawa nito. Nang ilabas na ang bangkay ni Bert at ihiga sa kabaong nito, ay pinasok nila ang kwarto ni Bert. Hinanap ni David ang pulang libro ngunit wala siyang nakita. May nakita po ba kayong pula at makapal na libro na dala-dala ni Bert kagabi pag uwi niya? Tanong ni David sa babae. Nagtaka ang babae. Inikot niya ang titig niya sa buong silid. Wala akong nakitang libro dito. Hindi ko alam na may dala pala siyang ganun kagabi. Ano bang libro yun? Punot noong tanong nito. Nagkatinginan sina David at Derek Samuel. Naglaho ang libro. Pabulong na wika ni Director kay David. Ano naglaho? Nagtatakang tanong ng babae. Hindi nakasagot ang dalawa. Labis-labis ang kanilang pagtataka kung saan napunta ang libro. Sinubukan nila itong hanapin maging sa kasulok-sulukan ng kwarto pero wala silang nahanap. Sa tingin mo, Derek, saan kaya pwedeng mapunta ang libro matapos nitong maglaho? Tanong ni David kay Derek Samuel nang sila'y nasa sasakyan na at pabalik sa set. Panoorin natin mamaya ulit ang mga episodes. Panoorin natin ng mabuti dahil baka sakaling makakita tayo ng mga sagot. Anang direktor. Pero napanood na natin yung Derek. Wala naman tayong makukuhang kahit anong impormasyon doon. Saka hindi pa natin nakikita ang episode 13. Paano ng Halloween documentary na gagawin natin? Huwag na lang kaya natin isali ang episode 13 sa mga istoryang ipo-future natin sa documentary. Baka dumating na lang ang deadline ay wala pa rin tayong magawang documentary. Swestyo ni David. Ang totoo ay ayaw lang niyang panoorin muli ang mga episodes dahil natatakot siya. At mas lalo siyang natatakot dahil sa pagkamatay ni Bert pati ang paglaho ng pulang libro. Hindi natin pwedeng hindi isali ang episode 13 sa documentary natin, David. Dahil malakas ang kutob ko na yun ang magdadala ng mataas na rating sa programa natin at maraming tao ang magkaka-interest sa episode na yun. At isa pa, matagal pa naman ang deadline natin kaya hindi natin kailangan magmadali. Tsaka naisip ko rin na idagdag sa documentary natin ang pulang libro na nasa episode 6. Siguro gagamit na lamang tayo ng mga actors and actress sa pagsasadula ng nangyari kay Bert sa nangyari doon sa psychic sa Germany. Paliwanag ng direktor. Hindi na lang nagsalita si David. Nagsisisi siya kung bakit tinanggap niya pa ang offer na maging host sa nasabing dokumentary. Hindi pa man sila nagsisimula na mag-shooting, ay kung ano-ano nang kababalaghan ang nagaganap. Ayaw niyang umabot sa punto na pati siya at ang pamilya niya ay madamay pa rito. Nahihiya lang siyang magsabi kay Derek Samuel dahil kilala niya ang direktor kung magalit. Derek, may kailangan akong lakarin mamaya. Okay lang ba kung kayo na lang ng mga staff muna ang manood sa mga episodes? Balitaan niyo na lang ako kung may mahanap kayong mga impormasyon. Palusot ni David. Gagawin niya lahat para hindi lang mapanood ng mga episodes na yun. Ano ka ba naman, David? Inis na sabi ng direktor. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan kita ron. Ano ba kasing lalakarin mo mamaya? Wala po. Sige, di bali na lang. Hindi na lang ako aalis. Halos manginig ang boses ni David. Ayaw niyang magalit ng direktor dahil ayaw niyang makatikim ng malutong na sermon. Pagbalik sa set, ay muli nilang pinanood sa editing room ang Face Your Fear documentary mula episode 1 hanggang episode 15. Bahagyang tinakpan ni David ang mukha niya sa pamamagitan ng bag. Ayaw niya ng pagtayuan ng balahibong muli. Hanggang sa matapos nilang lahat ng mga episodes ay wala silang nahanap na kahit anong kasagutan mula roon. Nanlumo silang lahat. Gabi. Sinundo na ni David ang anak sa bahay ng lola nito. Pagka-uwi ay dumiretso sa kwarto si David para magbihis. Ganoon na lamang ang pagkasintak niya nang makita ang pulang libro na nakapatong sa kama nila. Bahagya siyang napaatras, pero agad din niya iyong nilapitan at kinuha. Nagtanong ang isip niya kung bakit iyon napunta roon.
Dahil sa nangyari kay Bert, hindi siya naglakas loob na buksan ng kahit anong pahina ng librong iyon. Sa halip ay tinawagan niya si Direk Samuel at sinabing napunta sa kanya ang pulang libro. Hindi makapaniwala ang direktor sa narinig nito. Sinabi niya kay David na dalhin bukas ang pulang libro upang makita nila itong muli. Yun nga ang nangyari. Pagkabalik sa set kinabukasan, ay binigay niya kay Direk Samuel ang libro. Ano hong balak niyo sa librong yan, Direk? Tanong ni David habang sila'y nakaupo. Kung sakaling hindi pa rin natin makita ang episode 13 next week, ito na lang ipipicture natin sa documentary na gagawin natin. At least ito mas kapani-paniwala ito kapag pinalabas natin sa telebisyon. Dahil malinaw na nakasulat sa libro ang lahat ng mga mangyayari sa future ng ating mundo. Anang direktor. Mabuti nga yan, Direk. Siguro naman hindi na natin kailangan pang panoorin ng mga episode sa Face Your Fear. Dahil yan libro lang naman ang kailangan natin, di ba? Hindi. Sambit ng direktor. I have a second idea. Iimbestigahan natin kung may koneksyon nga ba ang isa't isa sa episode ng Face Your Fear documentary. Kapag natuklasan natin ang hiwagang bumabalot sa mga episode, tiyak na mas magiging kakilakilabot sa mga viewers. Nanlumo si David sa narinig. Derek, hindi ko na rin siguro kailangan panoorin pa ulit ng mga episode, di ba? Kasi di naman ako marunong mag-imbestiga sa mga ganyang bagay. Balitaan nyo na lang ako kung may resulta sa magiging investigasyon nyo. Kailangan ka ron, David. Hindi ka pwedeng umabsent sa bawat araw ng investigasyon natin. Ikaw ang host sa dokumentary natin na to. Kailangan alam mo rin ang history ng mga topic na ipapalabas mo sa mga viewers. Dahil ron, ay oo na lang ang isinagot ni David kahit labag sa kalooban nito. Pagsapit ng araw kung kailan malapit na ang deadline, ay wala pa ring napapadala sina Direk Samuel at ang mga researchers sa kanilang paghahanap at pag-iimbestiga sa episode 13. Lahat ay ginawa na nila ngunit malabong makita pa nila ang nawawalang episode. Nagpasya ang direktor na tanggalin sa dokumentaryo nila ang 13th episode ng Face Your Fear documentary. Ang 6th episode na lamang nito ang kanilang ipapalit upang maipalabas na ang programang iyon. Nashoot na nila ang lahat ng mga topic sa kanilang ipifuture sa nasabing dokumentaryo. Ang 6th episode na nga lang ang hindi dahil naging abala sila sa paghahanap sa episode 13. Alas 9 ng gabi ay nakahiga na sa higaan sina Aaron at David. Nang makatulog na ang bata ay tinawagan niya si Lucille upang kamustahin. Sumagot naman kaagad ang babae ngunit saglit lamang ang kanilang pag-uusap. Napuyat daw ito sa reunion nila kung kaya't kailangan daw nitong matulog dahil may pupuntahan pa raw sila bukas. Agad ibinaba ni David ang cellphone at natulog na rin. Makalipas ang 1 linggo, ay masayang-masaya si David dahil ipapalabas na ang dokumentaryong pinag-uhusan niya sa pinamagatang Gabi ng Kababalaghan Halloween Special Documentary. 5 minuto bago ang palabas, ay muli niyang tinawagan ng kanyang asawa upang hikayatin na panoorin ang kanyang programa. Nang mga oras na yun, ay nanonood din ng telebisyon si Lucille nang magring ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumawag, napalingon siya sa lalaking katabi niya sa kama. Si David tumatawag. Anya sabay patay sa TV gamit ang remote control. Siguro gusto niyang sabihin sa iyo na panoorin ang kanyang programa. Hula ng lalaki. Siguro nga, sabay tawa ni Lucille at pinatay ang tawag. Kapag hinalikan niya sa labi ang lalaki. Pareho silang nakahubad ng mga sandaling yun. At tanging makapal na kumot lamang nakapatong sa kanilang katawan. Huwag ka munang alis dito, sweetie. Wala akong kasama. Anang lalaki habang inaamoy-amoy ang leeg ng babae. Pero nangako ako kay David na 1 linggo lang akong mawawala. Baka makahalata na yun kapag natagalan pa ako rito. Sabihin mo na lang na kunwari ay na-ospital ang nanay mo at medyo matatagalan pa siya sa paglabas at kailangan mo siyang bantayan. Ngayon na nga lang kita makakasama ng solo, bibitinin mo pa ako. Inapos ng lalaki ang dibdib ng babae. Gumanti naman ng hapos ang babae sa dibdib ng lalaki. Sige na nga, hindi kita kayang tiisin.
Kahit ako, sabik na talaga akong hiwalayin si David para makasama ka. Bakit hindi mo pa kasi gawin yun ngayon? Ano ka ba naman? Steven, hindi ko naman siya pwedeng biglain. Kailangan kong makipag-iwalay sa kanya sa paraang hindi siya masasaktan at hindi niya ako hahanapin. Nakakasigurado ka bang magagawa mo yan sa ganyang paraan? Kahit anong klaseng pakikipag-iwalay ang gawin mo, masasaktan pa rin siya. Lalo na't kasal kayo at may anak. Saglit na natahimik si Lucille at napaisip. Akong bahala. Maya-mayang tugon niya. Bakit ba kasi hindi na lang tayo magtanan? Sa ibang bansa na tayo magbagong buhay at bumuo ng pamilya. Hindi naman pwedeng humarap ka sa kanya at sabihin makikipag-iwalay ka na. Dapat takasan mo na siya. Kapag nasa ibang bansa na tayo, wala ka nang aalalahanin pa dahil mamamatay lang siya kakahanap sa'yo. Suwestyon ng lalaki. Kinakabahan ako. Steven, mayaman din si David. News anchor pa. Maaari siyang makapunta kahit saang bansa. Maaari niya rin tayong matuntun pag nagkataon. Saka hindi ko siya basta pwedeng hiwalayan lalo na't may anak kami. Baka naman madamay pa ang anak naming dalawa kung sakaling magkagulo. Magtiwala ka lang sa akin, akong bahala. Makahulog ang wika ni Steven at gumuhit ang maanghang na ngiti sa kanyang mga labi. Samantala, habang pinapanood ni David ang airing ng programa niya, ay hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung tatayo ba siya o uupo o hihiga. Paiba-iba siya ng pwesto. Para bang gusto niyang makita ang asawa niya. Bigla na lamang siyang kinutuban ngunit hindi niya mawari kung ano ang nais iparating nito.